Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa katanungan na ito kung magkakaroon ba ng crypto surge bukas or sa Lunes. Isa itong tanong na gumugulo sa isipan ng maraming crypto investors at saka traders. Hindi lamang po sa ibang bansa kundi pati na rin mismo dito sa Pilipinas. Ngayong Lunes, habang nananatiling matatag ang presyo ni Bitcoin, tila dahan-dahang humihina ang performance ng iba pang mga altcoins gaya po ni Avax, Doge at saka Cardano. Bumagsak pa nga ng higit 3% ang kanilang halaga. Pero ano nga bang dahilan nito? Ang totoo bang may pag-asa tayong makakita ng crypto surge o biglaang pagtaas ng presyo dito sa susunod na araw? Ayan, may kinalaman din dito ang isang kilalang billionaire na si Ginoong Bill Ackman at ang kanyang prediction kaugnay sa mga economic policy ni US President Donald Trump. Kaya paano po ito makakaapekto sa crypto market? Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang posibleng mag-trigger ng pagtaas sa halaga ng mga cryptocurrencies. Ayan, ang una ay tingnan muna natin ang kabuuang kalagayan ng crypto market. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng US, napakalaki na ng nalugi sa kanilang stock market. Umaabot na ito ng $10 trillion. Oo po, tama ang narinig ninyo, 10 trilyong dolyar ang ibinagsak ng stock market. Habang umabot naman sa bagong all-time high ang presyo itong si Bitcoin, ang iba namang altcoins ay nakakaranas ng sunod-sunod na pagkalugi. Bukod pa rito ay lumalala rin ang tensyon pagdating sa global trade o ang kalakalan sa buong mundo. Isa po sa mga dahilan nito ay ang mga tariff o buwis sa mga inaangkat na produkto mula sa ibang bansa. Dahil dito ay marami pong negosyo ang natatakot na bumaba ang produksyon at tuluyang magdulot ng recession o pag-urong ng ekonomiya. Kaya kahit stable si Bitcoin, nagkakaroon po ng pangamba sa market, lalo na para sa mga altcoins dahil mababa po ang trading activity. Ibig sabihin ay mas kaunti po ang bumibili at nagbebenta sa market, kaya mas madaling bumaba ang presyo. Ngayon ay sino naman po itong si Ginoong Bill Ackman at ano po ang kanyang nakikitang maaring mangyari sa mga paparating na araw? Ayan. Ngayon ay itong si Ginoong Bill Ackman ay isa po siyang billionaire investor. Yan, isa po siya sa mga tinitingalang personalidad dito sa mundo ng finance at saka investing. Ayon po sa kanya, maaring malaki ang epekto ng economic policies ni Pangulong Trump, lalo na kung magkakaroon ng pagbabago sa mga ito sa cryptocurrency market. Ayon po kay Ginoong Ackman, ang kasalukuyang presyo ng mga crypto ay maaring undervalued o mas mababa pa kaysa sa tunay na halaga ng mga ito, lalo na kung magkakaroon ng pagbabago o delay sa mga plano tungkol sa tariff. Binanggit din ni Ginoong Ackman na may mga kasalukuyang negosasyon si Pangulong Trump, partikular na kasama ang United Kingdom. Isa sa mga tinitingnan niya ay ang posibleng postponement o pagkaantala ng mga bagong tariff na dapat sana ay ipapatupad na ngayon. Ayan, meron po siyang sinabi rito. Ayan, yung kanyang aktual na sinabi rito. Sabi niya is, there isn't enough time to finalize a deal before the tariff are set to start. I wouldn't be surprised if an announcement comes soon about a delay. Ayan, yan po yung kanyang sinabi rito. Ibig sabihin po niyan ay mukhang hindi na aabot sa takdang oras ang mga kasunduan, kaya posibleng ipagpaliban muna ito. Ang delay na ito, ayon po kay Ginoong Ackman, ay makakatulong sa mga kumpanya para makapaghanda at maiwasan ang recession. Kung totoo po ang kanyang prediction, yan, bukas or Lunes ay maaari pong maging turning point para sa market. Hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa crypto market sa buong mundo. Ngayon ay bakit po bumababa ang mga altcoins kahit stable itong si Bitcoin? Ayan.
Magandang tanong po yan. Habang nananatiling matatag ang presyo ni Bitcoin, karamihan po sa mga altcoins ay pababa. Ito ay dahil sa mababa ang trading volume o yung dami ng transaction na nangyayari sa market. Kapag kaunti po ang traders na bumibili at nagbebenta, mas nagiging volatile po ang presyo ng mga altcoins. Ang mga investors ay kadalasang lumilipat kay Bitcoin kapag may uncertainty o pangamba sa market. Itinuturing kasi si Bitcoin na mas matatag at saka ligtas kumpara sa altcoins. Kaya habang nananatili si Bitcoin sa kanyang current level, ang iba namang cryptocurrencies ay unti-unting bumabagsak. Ngayon ay ano naman po ang connection ng mga US economic policies sa cryptocurrency market? Ayan, maraming tao ang nagtatanong, bakit apektado ang crypto market sa mga desisyon sa Amerika? Yan, simple lamang po ang kasagutan dyan. Ang US ang may pinakamalaking impluensya sa global financial markets. Kapag may pagbabago sa kanilang economic policies, lalo na kung ito ay makakaapekto sa kalakaran o global economy, agad po itong nararamdaman sa mga market sa buong mundo, kabilang na po ang crypto market. Kaya bilang halimbawa, kapag may bagong tariff, tumataas po ang presyo ng mga imported na produkto. Nagdudulot ito ng inflation, mas mataas na gastos, at posibleng pagbagal ng ekonomiya. Kapag nangyari ito, lumilipat ang mga investors sa mga alternative assets gaya ng cryptocurrency bilang hedge o protection laban sa uncertainty. Ngayon ay pag-usapan po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin, ang ganitong mga balita mula sa US ay napakalaga. Dahil karamihan po sa mga crypto trading platforms ay nakabase sa global market. Kahit nasa Pilipinas po tayo, direktang naapektuhan ang ating mga investment. Kapag tumaas po ang presyo ni Bitcoin o may positive news tulad po ng delay sa tariff, maaaring magbunga ito ng short-term rally o mabilisang pagtaas ng presyo sa mga coins. Ito ay isang pagkakataon para sa mga traders na makakuha ng kita. Pero kung tuloy-tuloy po ang pangamba sa recession, maaaring mahirapan din ang altcoins na makarecover. Para sa mga long-term investors naman, magandang bantayan ang mga balitang tulad nito dahil malaki po ang epekto nito sa market sentiment. Maaaring ito po ang magtakda kung kailan magandang magdagdag ng investment o kung kailan dapat maging konserbatibo po tayo sa paglabas ng pera. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay ang ganitong senaryo ay nagpapaalala sa atin na ang crypto market ay hindi hiwalay sa mundo ng ekonomiya at saka politika. Kailangan po nating bantayan hindi lang ang charts at technical indicators, kundi pati na rin ang mga balita at policy changes mula sa ibang bansa. Totoo, exciting at may potensyal ang crypto trading, pero hindi ito larong puro swerte. Importante pa rin ang kaalaman, tamang timing at pag-unawa sa global economic movements. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.